Magandang umaga my dear brothers and sisters. Sa muli, welcome sa Camp Halloween Philippines and ito si Brother Dave. Ngayon pag-aaralan natin ang 1 Nephi chapter 11 to 15 nitong Enero 22 to 28. So sa pagsisimula, basahin natin ang Kabanata 11 verse 1. Sapagkat ito ay nangyari na, matapos kong naising malaman ang mga bagay na nakita ng aking ama, at naniniwala na ang Panginoon ay magagawang ipaalam sa akin ang mga bagay na yaon. Habang nakaupo akong nagbulay-bulay sa aking puso, ay tinangay ako ng Espiritu ng Panginoon. Oo, sa isang napakataas na bundok, na kailanman ay hindi ko pa nakikita, at kailanman ay hindi ko pa naiyayapak ang aking mga paa. So sa verse 1 pa lang, yung insights ko dito is una, gustong malaman ni Nephi na maramdaman niya rin at matutunan ang natanggap na kanyang amang silihay na vision. Itong vision na to gusto ni Nephi na makita niya, naghahangad siya ng kabutihan. So ang kanyang pag-iisip ay nandun sa spiritual na side. So dito nabasa ko na ang una ay habang nananalangin siya sa Panginoon para makatanggap ng inspirasyon, ng revelation, ng sagot, ay alam niya na, dito sinabi nga na, alam niya na ang Panginoon ay magagawang ipaalam sa akin ang mga bagay na iyon. So nandun yung pananampalataya na hindi ako bibiguin ng Panginoon. Ipapaalam sa akin ng Panginoon ang mga bagay na pinaalam niya sa aking ama. At ano yung ginawa niya pagkatapos? Hindi siya naglakad at bumalik sa sarili niyang ginagawa, sa araw-araw niyang gawain. Datapwat, umupo siya at nagbulay-bulay. Ibig sabihin na nagbulay-bulay, nagponder siya, nag-isip siya, nag-meditate siya, nag-relax siya. Habang iniisip niya mga bagay na ito, ay dinala siya ng Espiritu ng Panginoon sa isang napakataas na bundok na kung saan hindi niya pa kailanman nakita at hindi ko pa naiyapak ang aking mga paa. Napakaganda and napakasaya isipin na kung saan ito pala yung sikreto o dapat nating gawin para makatanggap tayo ng revelasyon ng sagot galing sa Panginoon. Una, kailangan na magkaroon na tayo ng pananampalataya. Magtiwala na tayo na habang nagpipray tayo, nananalangin tayo, nasasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. So yung intention natin is maganda para sa ating pamilya, para sa ating, hindi lang sa ating pamilya, para sa ibang tao din. No, kailangan natin magbahagi sa ibang tao. Yung ating Panginoon, tulad ni Nephi, alam niya na na ang Diyos ay sasagot sa kanya. So malakas yung pananampalataya niya. If merong sakit sa ating pamilya, magandang intention yon. We give the blessings to our family, comfort blessings or healing the sick of and afflicted. No? Magbigay tayo ng blessing sa kanila. And after nun, manalangin tayo that we have faith na alam natin na sasagutin ng Panginoon yung ating panalangin. Yun yung magandang intention ng ating heart. And after nun, nagustuhan ko yung dahil sa pagbulay-bulay niya ay nakatanggap siya ng revelasyon at nakatanggap siya ng sagot. So kung mayambing natin sa buhay natin, after nating manalangin, ay mag-take time tayo to just umupo tayo sa ating, halimbawa, sa bed natin, no? Kung saan tayo nalangin or if we pray in our heart, no? Sa ating trabaho or nag-abang tayo ng jeep, whatever man ginagawa natin, if we pray, and after that, we just rest, and clear our mind and wait for the instructions or sagot na galing sa Panginoon. Brother Abonado, ginagawa ko naman yan. Bakit wala naman akong naririnig? It will come to our mind, no? It's a still small voice, no? Parang makatanggap tayo ng impression sa ating puso na magaan. Meron tayong peace of mind. Ibig sabihin, andun yung presence ng ating Ama sa Langit and yung mga gabay sa buhay natin. Pagpapatuloy tayo sa verse 2. At sinabi sa akin ng Espiritu, dinggin, ano ang iyong ninanais? At sinabi ko, nais ko pong mamasdan ang mga bagay na nakita ng aking ama. Verse 4. At sinabi sa akin ng Espiritu, naniniwala ka bang nakita ng iyong ama ang punong kahoy na kanyang sinasabi? Verse 5. At sinabi ko, opo, nalalaman ninyong naniniwala ako sa lahat ng salita ng aking ama. Verse 6. Nang sabihin ko ang mga salitang ito, ang Espiritu ay sumigaw ng may malakas na tinig, sinasabing, Hosana
sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ang Diyos ng buong mundo. Oo, maging higit sa lahat at pinagpala ka, Nephi, sapagkat naniniwala ka sa anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga, mamamasdan mo ang mga bagay na ninanais mo. Dito, makita natin, my dear brothers and sisters, na si Nephi ay dinala ng Espiritu sa mataas na bundok. At dito nagtanong yung Espiritu sa kanya, naniniwala ka ba, Nephi, sa mga sinasabi ng iyong ama? At nag-reply si Nephi sa kanya. Sinabi ni Nephi na, opo, alam niyo na naniniwala ako sa mga salita ng sinabi ng aking ama. At ang Espiritu ay nagpuri sa Diyos. Sinabi niya, Husana sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ang Diyos ng buong mundo. At sinabi niya kay Nephi, sapagkat naniniwala ka sa anak ng kataas-taasang Diyos, kaya nga mamamasdan mo ang mga bagay na ninanais mo. Dito binunyag ng Espiritu sa kanya dahil sa angking pananampalataya mo at katapatan ay mamamasdan mo at makikita mo, vision mo ang nakita ng iyong ama na si Lehi. Pagpatuloy natin. Verse 7. At dinggin ang bagay na ito ay ibibigay sa iyo bilang isang palatandaan na matapos mong mamasdan ang punong kahoy na namumunga ng bungang natikman ng iyong ama, mamamasdan mo rin ang isang lalaking bumababa mula sa langit at makikita mo siya. At matapos mong makita siya, ay patutuhanan mo na siya ang anak ng Diyos. At ito ay nangyari na. Sinabi sa akin ng Espiritu, tingnan, at tumingin ako at namasdan ang isang punong kahoy. At ito ay nahahalin tulad sa punong kahoy na nakita ng aking ama. At walang higit sa kagandahan nito. Oo, higit sa lahat ng kagandahan. At ang kaputian nito ay higit pa sa kaputian ng niebe. Verse 9. At ito ay nangyari na matapos kong makita ang punong kahoy, sinabi ko sa Espiritu, namasdan ko pong ipinakita ninyo sa akin ang punong kahoy na pinakamalaga sa lahat. Verse 10. At sinabi niya sa akin, ano ang ninanais mo? Verse 11. At sinabi ko sa kanya, ang malaman po ang kahulugan nito, sapagkat nakipag-usap ako sa kanya tulad ng pakikipag-usap sa isang tao. Sapagkat namasdan ko na siya ay nasa anyo ng isang tao. Subalit gayon paman, alam ko na ito ay Espiritu ng Panginoon at nakipag-usap siya sa akin, tulad ng pakikipag-usap ng isang tao sa iba. Verse 12. At ito ay nangyari na sinabi niya sa akin, tingnan, at tumingin ako na sa wari ay titingin sa akin. At hindi ko siya nakita sapagkat lumisan siya mula sa aking harapan. Verse 13. At ito ay nangyari na, tumingin ako at namasdan ang dakilang lungsod ng Jerusalem at iba pang mga lungsod. At namasdan ko ang lungsod ng Nazaret. At sa lungsod ng Nazaret ay namasdan ko ang isang birhen at siya ay napakaganda at napakaputi. Verse 14. At ito ay nangyari na nakita kong bumukas ang kalangitan at siyang anghel ang bumaba at tumayo sa aking harapan at sinabi niya sa akin, Nephi, ano ang namamasdan mo? Verse 15. At sinabi ko sa kanya, isang birhen, pinakamaganda at kaakit-akit sa lahat ng iba pang mga birhen. Verse 16. At sinabi niya sa akin, nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? Verse 17. At sinabi ko sa kanya, alam ko pong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko po nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. So my dear brothers and sisters, parang habang binabasa ko ito, parang pumupunta ako dun sa vision ni Nephi na ng Espiritu ng Diyos ay para siyang, alam niyo yung sa mga movie na hologram. Tapos yung makikita mo talaga yung 3D vision na kung saan makita mo yung palibot, andun ka sa taas ng bundok, nakikita mo yung mga malaking screen, nakikita mo yung mga anghel na bumababa at nakipag-usap sa iyo. Grabe, no? Yung kapangyarihan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng ating Ama sa langit. Na kung saan sa kanyang anak na si Jesucristo na kaya ng Diyos gawin ang mga bagay na to. Andito ko nakita ni Nephi ang mangyayari sa hinarap, yung ina ng ating Panginoon. And nakita niya ilang years pa bago dumating ang ating tagapagligtas. Dito ko nasabi na tama ng sinabi ng Panginoon na siya yung Alpha and Omega, ang beginning at ang last, ang umpisa at ang katapusan.
So parang nasabi ko sa sarili ko na if may being na perfect, siya yun. Na kailangan ating umasa at magtiwala kasi alam niya lahat na nangyayari tulad ng pinakita niya kay Nephi. So si Nephi sabi niya nga na alam ko mga lahat ng bagay na ito. So pinagpala si Nephi kasi pinanganak siya na masunurin. Lahat tayo may pag-asa na maging katulad ni Nephi. So lahat tayo pinanganak ng iba-iba sa sitwasyon na kung saan maganda yung buhay natin. Hindi tayo nadala sa sitwasyon ng kahirapan, ng mga krimen, kaya naging maganda yung buhay natin. Meron din pinanganak sa kahirapan ng buhay na kung saan araw-araw nakikita niyo yung krimen, nakita niyo yung patayan, nakita niyo yung mga iba't ibang klase ng tentasyon, ngunit naging malakas siya. Sa atin, pinanganak ako dito sa lugar namin. Iba sa Luzon, Visayas at Mindanao. Iba sa ibang panig ng bansa. Kahit saan man tayo pinanganak, meron tayong puwang sa ating Ama sa Langit. Alam nyo ba sa school yung pagsusulit? Diba? Kung sinong pinakamatalino, binibigyan ng rewards. Kung ano yung nakikita ng mata, ano nakikita ng grado, nakikita ng test, doon sila nag-evaluate. At yun yung bibigay nila sa tao. Pero alam nyo ba napaka-fair ng ating Panginoon? Kasi lahat tayo kilala niya. Kapag naging masunurin tayo, kapag minamahal natin siya, doon nararamdaman natin na yung veil ay numinipis at nakikita natin yung mystery ng Panginoon sa sanlibutan, sa buhay natin at ang mangyayari sa hinaharap. Patuloy tayo, verse 18. At sinabi niya sa akin, dinggin, ang birhing iyong nakikita, ang ina ng anak ng Diyos, ayon sa laman. Verse 19. At ito ay nangyari na. Namasdan ko na siya ay natangay ng espiritu. At matapos siyang matangay ng espiritu ng ilang panahon, nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, tingnan. Verse 20. At tumingin ako at namasdang muli ang birhen. May kalong-kalong na isang bata sa kanyang mga bisig. Verse 22. At sinabi sa akin ng anghel, masdan, ang kordero ng Diyos, oo maging ang anak ng walang hanggang ama. Nalalaman mo na ba ang kahulugan ng punong kahoy na nakita ng iyong ama? Verse 22. At sinagot ko siya, sinasabing, opo, ito ang pag-ibig ng Diyos, na laganap sa puso ng mga anak ng tao. Kaya nga, ito ang pinakakanais-nais sa lahat ng bagay. Na ang punong kahoy ay ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin, ng ating Ama sa Langit, na ibinigay niya ang kanyang anak, ang kordero ng Diyos. Alam niyo ba, yung pagkaintindi ko ng kordero ng Diyos, ito yung mga tupa. Yung tupa, mababait sila. No? Yung pag kinakatay sila, umiiyak lang sila, hindi sila lumalaban. Dito makikita na, imagine natin yung kordero ng Diyos. Ibig sabihin nun, tagapagligtas. Iaalay niya ang kanyang buhay. Kasi ang hirap maging savior. Sa panahon natin, maraming nagsasabi na declaim na ganito at ganyan. Pero during speech nila, gaganda, no? Pero in reality, ang hirap gawin. Pero ang ating Panginoon, sinabi niya na wala nang mas mahigit na kaibigan kapag iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito yung ginawa ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. At ito ko na naramdaman, my dear brothers and sisters, na simula pa lang ay nihanda na ng Diyos ang kanyang sarili. Sa panahon na darating yung panahon, no? Panahon ng time ni Jesus Christ, ang ating Panginoon, na ibibigay niya ang kanyang buhay. Kung gaano ang paghahanda sa mga bagay na yun, imagine natin na alam mo na sa sarili mo na pagbaba mo sa bundok, mamumuhay ka sa pinakamahirap na pamilya. At simula ng pagkabata mo, marami ng opposition na mangyayari sa iyo. And marami ng mga magtutuligsa sa iyo, hahamakin ka, and then sasaktan ka ng kalahi mo. Mismo yung gusto mong iligtas ay pinapatay ka at pinatay ang ating tagapagligtas. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Imagine natin, my dear brothers and sisters, yung isang tao na walang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga sa mga apostles, kahit nandito kami sa bilangguan, mabibilanggo niyo ang aming katawang tao, pero yung aming espiritu ay malaya. O kahit saan man tayo at pagdurusa, kung nandun yung Diyos sa puso natin, makakaramdam tayo ng pagmamahal, makakaramdam tayo ng kaligayahan, makakaramdam tayo ng pag-asa. Dahil meron tayong pagmamahal ng Diyos. At yun ang sinasabi sa punong kahoy pag natikman natin. Yung kasiyahan araw-araw na pagising mo, praise the Lord, it's a blessing. Pag kumakain ka ng simpleng pagkain, God, praise Thy name sa simpleng masarap na pagkain na to. Thank you, Lord, sa
hangin na aking nilalanghap. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na maging masaya sa buhay. Patuloy tayo. Verse 23. At nangusap siya sa akin, sinasabing, oo, at ang pinaka nakakagalak sa kaluluwa. Verse 24. At matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, sinabi niya sa akin, tingnan, at tumingin ako, at nabasdan ko ang anak ng Diyos na nakikisalamuha sa mga anak ng tao, at nakita kong marami ang nagluluhod sa kanyang paanan at sinamba siya. Verse 25. At ito ay nangyari na namasdan ko na ang gabay na bakal na nakita ng aking ama ay ang salita ng Diyos na nagbibigay daan patungo sa bukal ng buhay na tubig o sa punong kahoy ng buhay na mga tubig na sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. At namasdan ko rin na ang punong kahoy ng buhay ay sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. Verse 26. At muling sinabi sa akin ng anghel, tingnan at masdan ang pagpapakababa ng Diyos. 27. At tumingin ako at namasdan ang manunubos ng sanlibutan na siyang sinabi ng aking ama. At namasdan ko rin ang propetang maghahanda ng daan para sa kanya. At ang kordero ng Diyos ay humayo at nagpabinyag sa kanya. At matapos siyang mabinyagan, namasdan kong bumukas ang kalangitan at bumaba sa anyo ng isang kalapati, ang Espiritu Santo mula sa langit at tumahan sa kanya. Verse 28. At namasdan kong humayo siyang nangangaral sa mga tao, sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, at sama-samang nagtipon ang maraming tao upang marinig siya. At namasdan kong ipinagtabuyan siya mula sa kanila. At namasdan ko rin ang iba pang 12 na sumusunod sa kanya. At ito ay nangyari na sila ay natangay ng Espiritu mula sa aking harapan at hindi ko na sila nakita. Verse 30. At ito ay nangyari na muling nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, tingnan, at tumingin ako, at namasdan ko na muling bumukas ang kalangitan, at nakita kong bumababa ang mga anghel sa mga anak ng tao, at sila ay naglingkod sa kanila. Verse 31. At muli siyang nangusap sa akin, sinasabing, tingnan, at tumingin ako, at namasdan ko ang kordero ng Diyos na nakikisalamuha sa mga anak ng tao, at namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman at pinahihirapan ng lahat ng uri ng sakit at ang mga dyablo at masasamang espiritu, at nangusap ang anghel at ipinakita ang lahat ng bagay na ito sa akin, at pinagaling sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos, at pinalayas ang mga dyablo at ang mga masasamang espiritu. Verse 32. At ito ay nangyari na muling nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, tingnan, at tumingin ako at namasdan ang kordero ng Diyos na dinakip siya ng mga tao. Oo, ang anak ng Diyos na walang hanggan ay hinatulan ng sanlibutan, at nakita ko ito at pinatotohanan. Verse 33. At ako, si Nephi, ay nakitang itinaas siya sa krus at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At matapos siyang patayin, ay nakita ko ang maraming tao ng mundo na sama-sama silang nagtipon upang kalabanin ang mga apostol ng kordero, sapagkat sa gayon tinawag ng anghel ng Panginoon ang 12. So, hinto ko muna dito, mga brothers and sisters, and tingnan natin yung salaysay ni Nephi, na kung saan saksi siya ang mangyayari sa hinaharap. At napakaganda kasi ito'y nabasa ng mga kamag-anak at mga henerasyon ni Nephi sa panahon nila, na kung saan kahit wala sila sa Jerusalem, pero alam nila na ito'y mangyayari sa hinaharap. And kung mabasa natin yung buong Aklat ni Mormon, doon tayo makikita kung ano yung mga sufferings and yung patotoo at yung mga faithful na mga members ng simbahan ng Diyos. So, my dear brothers and sisters, dito makikita na after nun ay yung 12 apostles after namatay ang ating Panginoon ay sila'y hinamak at tinangka silang patayin at pinatay sila. And gusto ng kasamaan na mabuwag yung ebanghelyo ni Jesucristo. Pero parte yun ng plano ng Diyos para na maging matibay pa ang ating pananampalataya ngayon. At milyon-milyon ang naniniwala at naging isa sa pananampalataya. And marami ang mga Kristiyano kahit saan man tayo magpunta. Basahin natin sa verse 35. At sama-samang nagtipon ang maraming tao sa mundo. At namasdan ko na sila
ay nasa isang malaki at maluwang na gusali, tulad ng gusaling nakita ng aking ama. At muli nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin, sinasabing, masdan ang sanlibutan at ang karunungan nito, oo masdan ang sambahayan ni Israel na sama-samang nagtipon upang kalabanin ang 12 apostol ng Kordero. So, dito, pumasok sa isip ko yung insights na yung karunungan ng mundo. Sabi ko nga, pagkarunungan ng mundo yung pag-usapan natin hanggang magdamagan, ilang weeks, years na ngayon na mayroong debate at hindi pa natatapos na kaliwat kanan, no, nasagutan dahil sa karunungan ng mundo. Ito yung gusali na sinasabi ng ama ni Nephi at ni Lehi, no, ang ama niya. At ito din nakita ni Nephi. Na paghayaan natin yung mundo na na mag-conquer sa atin. Imagine natin maging part tayo ng gusaling yun. Na hindi na naging peace at ease yung ating puso. Instead na magbasa tayo ng banal na kasulatan at matuto tayo sa mystery ng Diyos at matuto tayo sa mga attributes na meron siya at sa mga buhay ng mga propeta at mga tao sa sinaunang panahon sa banal na kasulatan, ito'y magbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Walang katapusan yon ang ginagawa nila. Kasi bakit nila ginagawa yon? Dahil hindi nga sila nagda-dive in or hindi sila pinapamuhay yung salita ng Diyos. Kaya yung hamon sa atin na kahit sa mga persecutions na nangyari sa buhay natin, still we have hope. We are free because we know the truth. At dahil sa katotohanan na yon, ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos. At araw-araw magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi tayo lang po yung makakatulong sa ating mga sarili. Verse 36. At ito ay nangyari na nakita ko at pinatutuhanan na ang malaki at maluwang na gusali, ang kapalaluan ng sanlibutan, ay bumagsak ito. At ang pagkakabagsak nito ay napakalakas. At muling nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin, sinasabing, gayon ang magiging pagkawasak ng lahat ng bansa, lahi at wika at tao na kakalaban sa 12 apostol ng Kordero. So my dear brothers and sisters, sa pagtatapos ng verse 36 at sa 1 Nephi chapter 11, dito ko natutunan na yes, darating yung persecution sa buhay natin, especially sa mga tao, and hakayatin tayo na ito na yung uso ngayon. Ito na yung gawin mo, ito na yung bigyan natin ng tuon. Kasi dito malaya tayo. At pag lumaban tayo sa katwiran, sabi nga sa motto, no? Anong oras, anong panahon, anong sitwasyon, titindig ako at magkakaroon ako ng lakas na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang katotohanan ay sasabihin ko dahil matibay ang aking pananampalataya at aking patotoo. So dapat ganun tayo. Ang mundo na sinasabi dito, ang kapalaluan ng mundo ay babagsak yan. Kahit ano man yang wika, lahi, bansa, tao, ang nalalaban sa kordero ng Diyos ay mawawasak yan. Many are called but few are chosen. Konti lang yung pinili, maraming tinawag. Kasi sila lang yung nakinig at lumapit sa Panginoon. Ingatan natin ang ating pamilya. Let's protect them with love. Let's protect them with guidance ng banal na Espiritu sa atin at pagmamahal ng Diyos. I-centered po natin ang Panginoon sa buhay natin and all things will be possible. Tulad ni Nephi, gusto nating makatanggap ng revelasyon at inspirasyon galing sa Diyos. Manalangin tayo at magbulay-bulay. We need to listen. Hindi lang tayo na magsalita o mag-pray lang. We need to listen. We need to take time to spend our time sa ating Panginoon. And I promise you, my dear brothers and sisters, nagagaan yung buhay ninyo. Na maging smooth yung transition ng buhay ninyo weekly dahil sa pagmamahal ng Panginoon. God given us the ability to love. Yung ability na yun na magmahal tayo ay ibigay natin sa ating pamilya ang pagmamahal ng isang ama sa kanilang anak, ina sa kanilang anak, husband to wife, wife to husband. Bilang mga anak sa ating mga ama. At sa ibang tao, sa mga relatives natin, and sa mga kaibigan natin, members man or non-members ng simbahan. So pagpapatuloy, basahin natin ang verse 12. Next na chapter, ang Kabanata 13 ng 1 Nephi nitong week na to. Basahin natin ang verse 1. At ito ay nangyari na. Nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, tingnan, at tumingin ako, at namasdan ang maraming bansa at kaharian. Verse 2. At sinabi ng anghel sa akin, ano ang namamasdan mo? At aking sinabi, namamasdan ko ang maraming bansa at kaharian. Verse 3. At sinabi niya sa akin, ito ang mga bansa
at kaharian ng mga hintel. Verse 4. At ito ay nangyari na nakita ko sa mga bansa ng mga hintel ang pagbubuo ng isang makapangyarihang simbahan. Verse 5. At sinabi ng anghel sa akin, masdan ang pagbubuo ng isang simbahan na pinakarumaldumal sa lahat ng ibang simbahan na pumapatay sa mga banal ng Diyos. Oo, at nagpapahirap sa kanila at nangagapos sa kanila at sinisingkawan sila ng singkaw na bakal at hinihila silang pababa tungo sa pagkabihag. Verse 6. At ito ay nangyari na namasdan ko itong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan at nakita ko ang diablo na siya ang may tatag nito. Verse 7. At nakita ko rin ako ng ginto at pilak at mga sulta at mga iskarlata at may inam na hinabing lino at lahat ng uri ng mamahaling kasuotan at nakakita ako ng maraming patutot. Verse 8. At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, masdan ang ginto at ang pilak at ang mga sulta at ang mga iskarlata at ang mainam na hinabing lino at ang mamahaling kasuotan at ang mga patutot, ang mga naisin ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahang ito. Verse 9. At dahil din sa papuri ng sanlibutan ay kanilang nilipol ang mga banal ng Diyos at hinihila silang pababa tungo sa pagkabihag. Verse 10. At ito ay nangyari na. Tumingin ako at namasdan ang maraming katubigan at hinahati nito ang mga hintil mula sa binhi ng aking mga kapatid. Verse 11. At ito ay nangyari na. Sinabi sa akin ng anghel, masdan, ang puot ng Diyos ay napasa mga binhi ng iyong mga kapatid. Verse 12. At tumingin ako at namasdan ang isang lalaki sa mga hintel na nahihiwalay mula sa mga binhi ng aking mga kapatid na maraming katubigan. At namasdan ko ang Espiritu ng Diyos na ito ay bumababa at pinukaw ang lalaki at naglayag siya sa maraming katubigan maging hanggang sa nakarating sa mga binhi ng aking mga kapatid na nasa lupang pangako. Verse 13. At ito ay nangyari na. Namasdan ko ang Espiritu ng Diyos na ito ay pumukaw sa iba pang mga hintel at sila ay tumakas mula sa pagkabihag sa maraming katubigan. Verse 14. At ito ay nangyari na. Namasdan ko ang napakaraming tao ng mga hintel sa lupang pangako at namasdan ko ang puot ng Diyos na ito ay napasabinhi ng aking mga kapatid at nakalat sila sa harapan ng mga hintel at pinahirapan. Verse 15. At namasdan ko ang Espiritu ng Panginoon na ito ay napasa mga hintel at sila ay umunlad at natamo nila ang lupain bilang kanilang mana. At namasdan ko na sila ay mapuputi at labis na kaakit-akit at magaganda tulad ng aking mga tao bago sila napatay. Verse 16. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay namasdan na ang mga hintel na nagsitakas sa pagkabihag ay nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Panginoon ay napasa kanila. Verse 17. At namasdan kong sama-samang nagtipon sa mga katubigan ang kanilang mga inang hintel at gayon din sa lupain upang makigdigma laban sa kanila. At namasdan ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila at gayon din na ang puot ng Diyos ay napasa lahat ng yaong sama-samang nagtipon upang makigdigma laban sa kanila. Verse 19. At ako, si Nephi, ay namasdan na ang mga hintel na nagsitakas mula sa pagkabihag ay naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos mula sa mga kamay ng lahat ng iba pang bansa. Verse 20. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay namasdan na sila ay umuunlad sa lupain at namasdan ko ang isang aklat at ito ay daladala nila. Verse 21. At sinabi sa akin ng anghel, nalalaman mo ba ang kahulugan ng aklat? Verse 22. At sinabi ko sa kanya, hindi ko po alam. Verse 23. At sinabi niya, masdan, nagmula ito sa bibig ng isang Hudyo at ako, si Nephi, ay namasdan ko at sinabi niya sa akin, ang aklat na iyong namamasdan ay isang talaan ng mga Hudyo na naglalaan ng mga tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa simbahan ni Israel at naglalaman din ito ng marami sa mga propesiya ng mga banal na propeta. At ito ay isang talaang nahalintulad sa mga nakaukit sa mga lamin ng tanso. Maliban sa mga ito ay hindi ganong karami. Gayunpaman, naglalaman ang mga yaon ng mga tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa simbahan ni Israel. Kaya nga,
Labis na mahalaga ang mga ito sa mga hintel. Verse 24. At sinabi ng anghel ng Panginoon sa akin, namasdan mong nagmula ang aklat sa bibig ng isang Hudyo. At kapag ito ay nagmula sa bibig ng isang Hudyo, ay naglalaman ito ng kabuuan ng ebanghelyo ng Panginoon na pinatutuhanan ng 12 apostol at nagpatotoo sila alinsunod sa katotohanan na sa kordero ng Diyos. Verse 25. At dahil dito, lumabas ang mga bagay na ito mula sa mga Hudyo sa kadalisayan patungo sa mga hintel alinsunod sa katotohanan na nasa Diyos. Verse 26. At matapos lumabas ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamay ng 12 apostol ng kordero mula sa mga Hudyo patungo sa mga hintel, nakita mo ang pagbubuo ng yaong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na pinakakarumaldumal sa lahat ng iba pang simbahan, sapagkat dinggin, inalis nila mula sa ebanghelyo ng kordero ang maraming bahagi sa malinaw at pinakamahalaga, at marami rin sa mga tipan ng Panginoon ang inalis nila. Verse 27. At ang lahat ng ito ay ginawa nila upang mabaluktot nila ang mga matuwid na landas ng Panginoon, upang mabulag nila ang mga mata at mapatigas ang puso ng mga anak ng tao. Verse 28. Ano pat nakita mong matapos lumabas ang aklat sa mga kamay na makapangyarihan at karumaldumal na simbahan, na maraming malinaw at mahalagang bagay ang nawala sa aklat, na aklat ng kordero ng Diyos. Verse 29. At matapos mawala ang malilinaw at mahalagang bagay nito, ay kumalat ito sa lahat ng bansa ng mga hintel. At matapos itong kumalat sa lahat ng mga hintel, oo, maging sa kabila ng maraming katubigan na nakita mo sa mga hintel, na nagsitaka sa pagkabihag, nakita mo dahil sa maraming malinaw at mahalagang bagay na inalis mula sa aklat, na malinaw sa pagkaunawa ng mga anak ng tao, alinsunod sa kalinawan na nasa kordero ng Diyos. Dahil sa mga bagay na ito na inalis mula sa ebanghelyo ng kordero, lubhang marami ang nagatisod, oo, kung kaya nga't nagkaroon ng malaking kapangyarihan si Satanas sa kanila. So, hinto muna ako dito, Mother Brothers and Sisters, and pag-usapan natin yung from verse 1 to 29. So, in summary dito, nakita ni Nephi ang sinabi ng angel sa kanya na in the future, ito yung mangyayari, na kakalat ang mga hintel sa buong mundo. Pag sinabi nating hintel, ito yung tayo. Hindi ako Hudyo, hindi ako lahi ni Israel. Makita natin sa itsura natin yung mga Chinese, iba pang mga lahi, na hindi sila part ng mga Hudyo. So tayo yung mga hintel. And bilang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, tayo ay naging adapt doon sa mga Hudyo dahil sa ating covenant sa Panginoon na ginawa. No, so dito nakita natin na maraming nakuha sa mga pages na mahalaga sa Bible na ito pabor sa isang rehiyon. At ito tayo makikita kung gaano ka-wise yung ating Panginoon dahil alam niya yung nakaraan, ngayon at kinabukasan na gumawa siya ng isang talaan. Ito yung talaan sa buhay ni Nephi, ang Aklat ni Mormon, na kung saan ito yung magpatotoo sa Biblia at yung mga bagay na medyo naguguluhan tayo at masasagot ng Book of Mormon, Aklat ni Mormon. Ito ay isang kasulatan ng mga propeta doon sa Old America. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. And kahit sa mga ganitong sitwasyon, imagine natin kung walang Aklat ni Mormon, di natin natutunan ang katotohanan. And kung saan tayo malilito, bakit may mga ganitong questions tayo na nasagot ng Aklat ni Mormon. Tulad dito, na nakita na ng anghel at nakita ni Nephi mismo ang mangyayari sa hinaharap. And kung makita natin ngayon, marami ng mga documentary sa online na nagsasabi na hindi lahat doon sa Biblia na mga books ay nandun. During the time ng era ay kinuha yon, no? At yung natira yung sa atin ngayon. And we are grateful from time to time na maraming na-revealed na mga katotohanan sa panahon natin. At isa nga dito na nalalaman natin na may mga books pa pala na naka-include sa Biblia na nakuha. So patuloy tayo sa pagbabasa. And isa din sa mga tutunan ko dito kung paano hinamak, no? Base lang sa aking kaalaman na during that time after malipol, after na namatay ang ating Panginoon, pinatay ang ating Panginoon na si Jesucristo, pati yung mga apostoles niya ay pinagtutuligsa. And ganun din yung mga saints, makita natin, no? Sinusunog sila, pinapatay sila, lahat ang naniniwala sa Christianity. Kasi nakita ng mga Roman Empire noon na pag lumaki yung Kristyanismo, ay
mag-aklas at matatalo sila. So ginagawa nila, pinapatay nila. At isa nga doon si Apostol Pablo, no? Si Paul, na before siya yung nag-isa sa mga persecutor ng simbahan ni Jesucristo. So makita natin na after lang ginawa yun, nakita nila na parang natatalo na sila. So they imitate God para na ang mga tao, instead na kalabanin sila, ay sumamba sa kanila. They created a church. Dito ay andun yung pera, andun yung nasabi nating mga patutot, and lahat ng uri ng nakasamaan hidden, no? Sa tawag ba na in sheep's clothing, pero wolves sila inside. Yung parang ganun. So, yung ginawa nila ay ginamit nilang Kristyanismo para na ma-manipulate ang mga tao na naniniwala sa Diyos. Diba? Parang dito ko na na open yung mind. Sa sarili ko lang na pag-intindi, at ganun din sa pag-aaral ko na back in the day, sila ang mga taga-Roma yung nag-persecute sa ating Panginoon, and diba, kung makita natin sa Bible, sila yung nagtulig sa ating Panginoong Jesucristo, at sila yung nagpako sa krus. And later on, sila din yung nagtatag ng simbahan at tinala sa atin. Makita natin yung mga Spaniards back then, diba? Kung paano tayo pinahirapan yung Pilipinas. And dito nga nagsimula yung magsikan, diba? Sa history, sa atin. No, dahil ginamit ni Magellan yung Kristyanismo para din na ma-conquer niya yung Philippines. And ilang taon tayo naging bihag ng Espanyol. And kung paano tayo pinahirapan yung mga ninuno natin. Diba? Because ginamit nila yung religion. Hindi yung pure religion, but because sa ilang sariling pag-interes. So, magpatuloy tayo sa pagbabasa. Verse 30. Gayunpaman, namamasdan mo na ang mga hintel na nagsitaka sa pagkabihag at dinakila ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng iba pang mga bansa, sa ibabaw ng lupaing pinili sa lahat ng iba pang lupain, na lupaing tinipa ng Panginoong Diyos sa iyong Ama, na tatanggapin ng kanyang mga binhi bilang lupaing kanilang mana. Ano pat nakita mong hindi pa hintulutan ng Panginoong Diyos na lubusang malipol ng mga hintil ang pagkakahalo ng iyong mga binhi na sa iyong mga kapatid. Ni hindi niya pa hintulutang lipulin ng mga hintel ang mga binhi ng iyong mga kapatid. Verse 32. Ni hindi pa hintulutan ng Panginoong Diyos na ang mga hintel ay mananatili magpakailanman sa yaong kakilakilabot na kalagayan ng pagkabulag na iyong napagmasdan na kanilang kinasadlakan dahil sa malilinaw at pinakamahalagang bahagi ng Ebanghelyo ng Kordero na ipinagkait ng yaong karumaldumal na simbahan na ang pagkakabuo ay nakita mo. So dito, my dear brothers and sisters, imagine natin kung hindi tayo naging member ng simbahan ito, kung hindi dumating yung Kristyanismo sa atin. Actually, there's masabi nating pros and cons, negative and positive sides ng pagpunta ni Magellan dito. Imagine natin kung hindi tayo Kristyanismo, ang hirap ng pumasok na ang simbahan ni Jesucristo dito sa bansa, mahirap nating tanggapin. But because we are Christians, nang dumating yung mga missionaries dito sa ating bansa, ay meron tayong idea tungkol sa kay Jesucristo. So, madali na lang na mabahagi sa atin. So, dito, my dear brothers and sisters, na kung gaano kaganda yung plano ng Diyos para sa atin. Ayaw ng ating Panginoon na masadlak tayo sa mga bagay na hanggang doon na lang tayo or hindi na tayo unlad. Pero dito nakilala natin yung Panginoon at nagbago yung ating buhay. Kung makita natin sa ating sitwasyon ngayon. Verse 33. Kaya nga winika ng Kordero ng Diyos, magiging maawain ako sa mga hintel, sa pagdalaw sa mga labi ng simbahan ni Israel sa dakilang paghukom. Verse 34. At ito ay nangyari na. Nangusap ang anghel ng Panginoon sa akin, sinasabing, dinggin, wika ng Kordero ng Diyos, matapos kong parusahan ang labi ng simbahan ni Israel at ang mga binhi ng iyong Ama, ang labing ito na aking tinutukoy. Dahil dito, matapos ko silang parusahan sa paghukom at pahirapan sila sa pamagitan ng kamay ng mga hintel, at matapos na lubhang nangatisod ang mga hintel, dahil sa pinakamalilinaw at mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ng Kordero na ipinagkait ng karumaldumal na simbahang yaon na siyang ina ng mga pututot, wika ng Kordero, magiging maawain ako sa mga hintel sa araw na yaon. Kung kaya nga't isisiwalat ko sa kanila sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan ang karamihan ng aking Ebanghelyo na magiging malinaw at mahalaga, wika ng Kordero. Verse 35. Sapagkat dinggin, wika ng Kordero, ipakikita ko ang aking sarili sa iyong mga binhi, nang isulat nila ang maraming bagay na aking ipangaral sa kanila na magiging malinaw at mahalaga. At matapos ang iyong mga binhi ay malipol at manghina sa kawalang paniniwala,
at gayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid. Tingin, ang mga bagay na ito ay tatago upang lumabas sa mga hintel sa pamamagitan ng kaloob ng kapangyarihan ng Kordero. So makita niyo ba, dear brothers and sisters, ito yung pinapakita ng anghel kay Nephi. Ito yung aklat ni Mormon, yung gold plates na dala-dala ni Moroni hanggang sa kanyang huling araw sa mundo, na itinago niya ito hanggang dumating na si Joseph Smith, ay natasan ng Panginoon na bibigay sa kanya yung gold plates, papakita sa kanya kung saan ito nakabaon. Ito'y tra-translate niya. Ito ngayon yung binabasa natin. Dito na makikita na nakaplano ng lahat ng ito at may awa yung Diyos sa mga hintel sa atin na balang araw, sabi ng anghel, na mabubuksan uli. Ito yung ginagawa niyo, yung marvelous work ninyo ay mabubuksan sa mga hintel. At doon nga, sa panahon ni Joseph Smith ay nakita niya yung aklat ni Mormon at na-translate niya ito sa wikang English. So my dear brothers and sisters, napaganda yung habang binabasa natin ito. Parang bumabalik sa akin yung isang visualize na kung saan anong nangyayari sa time ni Nephi hanggang panahon ni Moroni, hanggang sa panahon ni Joseph Smith at sa panahon natin. Verse 36. At sa mga nasusulat sa aking ebanghelyo, wika ng Kordero, at ang aking bato, at ang aking kaligtasan. Verse 37. At pinagpala sila ng mga maghangad sa maitatag ang aking Siyon sa araw na yaon, sapagkat mapapasa kanila ang kaloob ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kung sila ay makapagtitiis hanggang wakas, sila ay dadakilain sa huling araw at maliligtas sa walang hanggang kaharian ng Kordero. At kung sino man ang mahahayag ng kapayapaan, oo, ang mga balita ng dakilang kagalakan, anong ganda nila sa ibabaw ng mga bundok. So my dear brothers and sisters, sa verse 39 sinasabi doon na kung dadakilain yung individual na nagpapahayag ng balita ng Diyos. So hindi lang ito tumutukoy sa mga missionary work na kung saan after ng mission, like nag-serve ako ng 2 taon sa mission and then enough na. Sinasabi dito na hanggang nabubuhay tayo, ibahagi natin yung ebanghelyo ng Panginoon sa wika, and ganun na din sa ating mga pag-uugali, sa ating actions. The way tayo mag-act, ito'y nagbibigay ng pintuan sa mga individual na hindi pa nakakaalam regarding sa ating faith. So ito makikita natin na dapat ibahagi natin yung katotohanan. Dahil ito'y magbibigay ng ilaw sa iba. Tulad ng nakain ni Lihay na bunga. Ito'y din parang tayo nag-aakayat sa kanila na lumapit kahit kumain ng bunga. So napakahalaga ng mensahe ng Panginoon pag ito'y babahagi natin sa ibang tao. Patuloy tayo sa verse 38. At ito ay nangyari na. Namasdan ko ang mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid at gayon din ang aklat ng Kordero ng Diyos na nagmula sa bibig ng Hudyo, na ito ay lumabas mula sa mga hintel patungo sa mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid. Verse 39. At matapos nila matanggap, ito ay nakamalas ako ng iba pang mga aklat na lumalabas sa magitan ng kapangyarihan ng Kordero mula sa mga hintel patungo sa kanila sa ikahihikayat ng mga hintel at ng mga labi ng mga binhi ng aking mga kapatid. At gayon din ang mga Hudyo na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo na ang mga talaan ng mga propeta at ng 12 apostol ng Kordero ay totoo. Imagine natin, my dear brothers, kung gaano kaganda ito, na marami pang aklat ang isisiwalat sa panahon natin. Na ito'y magpapatotoo na ang Biblia ay totoo, na ang anak ng Diyos ay totoo, na merong Diyos ang mundo. So marami na ngayong lumalabas at nadiskubre at marami pa in the future. Naway maging open tayo na makita natin ito at masaliksik. Verse 40. At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, ang mga huling talaang ito na nakita mo sa mga hintel, ang magpapatibay sa katotohanan ng una na nagmula sa 12 apostol ng Kordero, at ipapaalam ang malilinaw at mahalagang bagay na inalis sa mga yaon, at ipapaalam sa lahat ng lahi, wika at tao na ang Kordero ng Diyos, ang anak ng amang walang hanggan at ang tagapagligtas ng sanlibutan, at ang lahat ng tao ay kinakailangang lumapit sa Kanya o sila ay hindi maaring maligtas. At ang mga ito ay kinakailangang pumarito alinsunod sa mga salitang pagtitibayin ng bibig ng Kordero, at ang mga salita ng Kordero ay ipapaalam sa mga talaan ng iyong mga binhi. Gayon din sa mga talaan ng 12 apostol ng Kordero. Kaya nga, kapwa ito pagtitibayin sa isa, sapagkat may isang Diyos at isang pastol sa buong mundo. At darating ang panahon na ipapakita niya ang sarili sa lahat ng bansa, kapwa sa mga Hudyo at gayon din sa mga hintel. At matapos maipakita niya ang sarili sa mga Hudyo at gayon din sa mga hintel, pagkatapos ay ipapakita niya ang sarili sa mga hintel, gayon din sa mga Hudyo.
at ang huli ay mauuna, at ang una ay mahuhuli. So my dear brothers and sisters, sa pagtatapos ng 1 Nephi chapter 13, sa huling araw magpapakita yung ating Panginoon sa atin, sa kapwa Hudyo at mga hintel, tayo mga hintel. Ako ay nagpapasalamat na kahit hindi ako pinanganak sa lahi ng mga Hudyo, ay mahal ako ng Panginoon at ako'y naging part sa mundong ito, mundong ibabaw, na lahat tayo ay may kanya-kanyang mga dapat kampanan at dapat gawin. So na ako'y natutuwa, ganun din, nagagalak na sabi ko nga sa sarili ko pag dumating yung araw na yun na magpapakita yung Panginoon, karapat-dapat ba ako na humarap sa kanyang harapan? Above all this, my dear brothers and sisters, kapag nagsusumikap tayo, ang mahalaga is nagpapatuloy tayo. Hindi biglaan, pero consistently. Kung talent mo ay masipag kang maglakad at malakas yung pangangatawan mo, then go and do missionary work. Pag magaling ka magsalita, and then go and preach the gospel of Jesus Christ. Diba? Ikaw naman is gusto mong tumulong, and then do and minister. Ikaw naman yung tao na galing mo mag-manage ng mga tao, mag-supervise, then function your calling as a leader. Yung mga ganun ba, my dear brothers and sisters? God given us an ability and skills and talents that gamitin din natin sa pagtatayo ng simbahan niya. Hindi naman nire-require na 24 hours na magtrabaho tayo sa Kanya. Kahit some portions lang. And later on, change will come and ma-appreciate natin that makagawa tayo ng tungkulin natin simbahan more than sa in-expect ng Panginoon sa atin. Mahal niya tayo and He always there for us. So ngayon, my dear brothers and sisters, let's go sa chapter 14 ng 1 Nephi. Magpatuloy tayo sa 1 Nephi chapter 14 verse 1. At ito ay mangyayari na kung makikinig ang mga hintel sa kordero ng Diyos sa araw na yaon na ipakilala niya ang sarili sa kanila sa salita at gayon din sa kapangyarihan sa bawat gawa hanggang sa pag-aalis ng kanilang batong kinatitisuran. Verse 2. At hindi patitigasin ang kanilang mga puso laban sa kordero ng Diyos. Sila ay mabibilang sa mga binhi ng iyong Ama. Oo, sila ay mabibilang sa sambahayan ni Israel at sila ay magiging mga pinagpalang tao sa lupang pangako magpakailanman. Hindi na sila muling madadala pa sa pagkabihag at ang sambahayan ni Israel ay hindi na muling pipisan sa iba. Verse 3. At ang yaong malalalim na hukay na hinukay para sa kanila ng yaong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na itinatag ng dyablo at ng kanyang mga anak upang maakay niya palayo ang mga kaluluwa ng tao pababa sa impyerno. Oo, ang yaong malalim na hukay na hinukay para sa pagkalipol ng mga tao ay mapupuno ng mga yaong humukay nito tungo sa kanilang lubusang pagkalipol, wika ng kordero ng Diyos. Hindi ang pagkawasak ng kaluluwa maliban sa pagtatapon nito sa yaong impyernong walang katapusan. So my dear brothers and sisters, sa verse 1 hanggang verse 3, yung insights ko dito is darating yung panahon pag tayo magiging tapat sa ating tipan o ating covenant sa ating Panginoon. Balang araw, lahat ng kumakalaban sa salita ng Diyos o sa gawain ng Panginoon ay yung mga hinukay nila para sa atin ay sila yung mababaon doon. Ihambing din natin ito sa buhay natin. Pag tayo gumagawa ng kabutihan sa buhay natin at nagiging lumalakad tayo na matuwid, ay kahit na maraming pag-aapi sa atin, maraming mga persecutions na nangyari sa buhay natin, maging pakumbaba po tayo. And darating yung araw na lahat na yun ay babalik sa kanila. Napakaganda po na magpakumbaba tayo dahil doon po natin makikita at matutunan ang salita ng Diyos at paano tayo patibayin. Verse 4, sapagkat dinggin, ito ay alinsunod sa pagkabihag ng dyablo at alinsunod din sa katarungan ng Diyos sa lahat ng yaong gumagawa ng kasamaan at karumaldumal na gawain sa kanyang harapan. Verse 5, at ito ay nangyari na nangusap ang anghel sa akin, si Nephi, sinasabing, namasdan mo na kung magsisisi ang mga hintel ay makakabuti sa kanila at nalalaman mo rin ang hinggil sa mga tipan ng Panginoon sa sambayan ni Israel at naririnig mo rin na ang sinumang hindi magsisisi ay tiyak na masasawi. Verse 6, sa makatuwid, sa aba sa mga hintel, kung sakali mang patitigasin nila ang kanilang mga puso laban sa kordero ng Diyos. Verse 7, sapagkat darating ang panahon, wika ng kordero ng Diyos, nagagawa ako ng isang dakila at kagilagilalas. Nagagawa ako ng isang dakila at kagilagilalas na gawain sa mga anak ng tao.
isang gawaing magiging walang hanggan sa isang dako man o sa kabila. Sa ikahikayat man nila tungo sa kapayapaan at buhay na walang hanggan, o tungo sa pagpaubaya sa kanila sa katigasan ng kanilang mga puso at sa kabulagan ng kanilang mga isip na magdadala sa kanila sa pagkabihag at gayon din sa pagkawasak, kapwa temporal at espiritual, alinsunod sa pagkabihag ng dyablo na aking sinabi. Verse 8, at ito ay nangyari na. Nang sabihin ng anghel ang mga salitang ito, sinabi niya sa akin, naalala mo ba ang mga tipan ng Ama sa sambayan ni Israel? Sinabi ko sa kanya, opo, at ito ay nangyari na. Sinabi niya sa akin, tingnan, at masdan ang makapangyarihan at karumaldumal na simbahan, na ina ng mga karumaldumal na gawain na ang dyablo ang may tatag. At sinabi niya sa akin, dinggin, may dalawang simbahan lamang. Ang isa ay simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang isa naman ay simbahan ng dyablo. Kaya nga, kung sino man ang hindi nabibilang sa simbahan ng Kordero ng Diyos, ay nabibilang sa iyaong makapangyarihang simbahan, na ina ng mga karumaldumal na gawain, at siya ang patutot ng buong mundo. At ito ay nangyari na. Tumingin ako at namasdan ang patutot ng buong mundo, at nakaupo siya sa maraming katubigan, at may kapangyarihan siya sa buong mundo, sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. Verse 12. At ito ay nangyari na. Namasdan ko ang simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang bilang nito ay kakaunti, dahil sa kasamaan at ang karumaldumal na gawain ng patutot na nakaupo sa maraming katubigan. Gayunpaman, namasdan ko na ang simbahan ng Kordero na mga banal ng Diyos ay nasa lahat din ng dako ng mundo, at ang kanilang nasasakupan sa mga dako ng mundo ay kakaunti, dahil sa kasamaan ng makapangyarihang patutot na nakita ko. My dear brothers and sisters, habang binabasa ko to, kung makita natin sa palibot natin, sa trabaho ninyo, sa community ninyo, ilang kayong member sa community ninyo, di ba? Kung makita ninyo, mostly, makita natin, kahit na mga Christians na lang, nung kakaunti na lang yung mga naniniwala sa Panginoon, nagsisimba, di ba? Makita natin pag may mga concert, may mga ganitong event, pag may mga sikat na tao, dun, bata hanggang, in all ages, dun sila pumupunta. Pero my dear brothers and sisters, kung makikita natin, pagdating naman sa sitwasyon na pagsimbahan na yung pinag-usapan, parang ang hirap, di ba? Parang kakaunti lang yung nagsisimba, kakaunti na lang yung naniniwala. Dahil tama yung sinabi dito sa propesiya ng anghel. Na sinabi ng anghel na darating yung araw na kakaunti ang mas naniniwala sa Kordero ng Diyos. Ito po'y totoo talaga. Verse 15. At ito ay nangyari na namasdan kong nabuhos ang puot ng Diyos sa mga yaong makapangyarihan at karumaldumal na simbahan. O ngayangat, may mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan sa lahat ng bansa at lahi sa mundo. So my dear brothers and sisters, nakita natin ngayon, di ba? Yung parang hinikaya tayo ng mundo na ganito na lang yung normal na ginagawa. Nakusa napakahirap kasi siya. Kasi araw-araw natin itong nakikita at araw-araw natin itong nasasaksihan sa buhay natin. Habang binabasa ko to yung verse 15, dahil sa digmaan na yon, kasi digmaan ng kabutihan at kasamaan eh. Parang ngayon, hindi lang sa spiritual, pero sa literal na pisikal, nag-aaway. Nag-aaway yung kabutihan at yung kasamaan. And ngayon, hanggang ngayon, nagpapatuloy. Kasi like in this generation, okay, pagka next generation, iba na. Tulad sa sinaunang panahon, sa panahon ni Nephi, sa Old Testament, sa New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon. Kailangan na magpatuloy na yung standard ng simbahan o ng Gospel of Jesus Christ ay magpatuloy. Kasi parang ang nangyayari nito, yung bukang bibig ng mga kabataan ngayon, yung parang salita ng Diyos, parang lang siya, parang kathang isip, hindi naman lahat. At may mga individual din na mga kabataan ngayon talagang naniniwala at yun yung mga bata pa lang ay nahulma na sa spiritual na pamamaraan. Patuloy tayo sa verse 16. At nang magsimulang magkaroon ng mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan sa lahat ng bansang pag-aari ng ina ng mga karumaldumal na gawain, nangusap ang anghel sa akin, sinasabing, masdan, ang puot ng Diyos ay napasa ina ng mga patutot, at masdan, nakikita mo ang lahat ng bagay na ito. At kapag dumating ang panahong mabubuhos ang puot ng Diyos sa ina ng mga patutot, na siyang makapangyarihan at karumaldumal na simbahan sa buong mundo, na ang dyablo ang may tatag. Sa ganon, sa araw na yaon, ang gawain ng Ama ay magsisimula.
sa paghahanda ng daan upang maisakatuparan ang kanyang mga tipan na kanyang ginawa sa kanyang mga tao na nabibilang sa sambayan ni Israel. At ito ay nangyari na. Nangusap sa akin ang anghel, sinasabing, tingnan. At tumingin ako at namasdan ang isang lalaki at nakadamit siya ng isang puting bata. Verse 20. At sinabi ng anghel sa akin, masdan ang isa sa 12 apostol ng Kordero. Verse 21. Masdan, makikita niya at isusulat ang mga nalalabi sa mga bagay na ito. Oo, at gayon din ang marami pang bagay na nangyari na. At isinulat din niya ang hinggil sa katapusan ng daigdig. Ano pat, ang mga bagay na kanyang isinulat ay makatarungan at totoo at dinggin na susulat ang mga ito sa aklat na iyong namasdan na nagmula sa bibig ng Hudyo at sa panahong lalabas ang mga ito sa bibig ng Hudyo o sa panahong ang aklat ay lalabas mula sa bibig ng Hudyo. Ang mga bagay na nasusulat ay malinaw at dalisay at pinakamalaga at madaling manawaan ng lahat ng tao. At dinggin, ang mga bagay na isusulat ng apostol na ito ng Kordero ay maraming bagay na iyo nang nakita. At dinggin, ang nalalabi ay makikita mo. Subalit ang mga bagay na iyong makikita, pagkaraan nito ay hindi mo isusulat. Sapagkat inordinan ng Panginoong Diyos ang apostol ng Kordero, ng Diyos na siya ang magsusulat ng mga yaon. At gayon din sa ibang nabuhay na noon, sa kanila ay papakita niya ang lahat ng bagay. At isinulat nila ang mga yaon at tinatakan ang mga yaon upang lumabas sa kanilang kadalisayan, alinsunod sa katotohanan na nasa Kordero, sa sariling itinakdang panahon ng Panginoon sa sambahayan ni Israel. At ako, si Nephi, ay naririnig at nagpatotoo na ang pangalan ng apostol ng Kordero ay Juan, ayon sa salita ng anghel. At dinggin, ako, si Nephi, ay pinagbawalang aking isulat ang nalalabi sa mga bagay na aking nakita at narinig. Kaya nga, ang mga bagay na isinulat ko ay sapat na sa akin at ang aking isinulat ang maliit na bahagi lamang ng mga bagay na aking nakita. At pinatutuhanan ko na aking nakita ang mga bagay na nakita ng aking ama at pinaalam sa akin ang mga yaon ng anghel ng Panginoon. Verse 30. At ngayon, tatapusin ko na ang aking mga pananalita hinggil sa mga bagay na aking nakita habang ako ay natangay ng Espiritu. At kung hindi man nasusulat ang lahat ng bagay na aking nakita, ang mga bagay na aking naisulat ay totoo. At gayon nga ito. Amen. So dito natatapos ang 1 Nephi chapter 14. And natanggap ko na insights dito is the only thing para makatanggap tayo ng inspirasyon galing sa Diyos is magpatuloy tayo na gumawa ng kabutihan. Maglaan tayo ng panahon para sa Diyos. Yung buhay ni Nephi, habang na pinag-aralan ko yung buhay niya, yung parang, di ba meron tayong hobbies? Yung hobbies natin is basketball, volleyball, sports, music, writing, pag-aaral, itiba pa. Pero nakita ko kay Nephi, yung habit niya at yung hobbies niya ay nakasenter lahat sa gawain ng Panginoon, sa spiritual na pamamaraan. Yung parang instead na gumawa siya ng ganito, magsusulat siya sa aklat, sa brass plates man niya or gold plates. Na instead na gumawa siya ng mga hobbies niya na maging masaya tulad ni Lama at Lemuel at iba niya pang kapatid, ay ang ginawa niya is nag-aaral siya at doon pinakita ng Panginoon sa kanya. Well, hindi lahat merong ganitong klaseng gift. Kasi hindi lahat tayo pantay-pantay sa spiritual. Merong mas mataas pa ni Nephi, merong mas mababa sa spiritual ni Nephi, at hindi natin alam kung hanggang anong level na tayo. Pero alam natin sa sarili natin, pag tayo lumalayo na at andun pa rin tayo sa right track ng buhay natin. Nagpapasalamat ako sa example na pinakita ni Nephi dito. At dahil sa kanyang pananampalataya at sa dedication niya na para isik ang kingdom ng Panginoon, ay binuksan sa kanya yung hiwaga ng langit. Ibinigay sa kanya yung mystery na kung saan marami siyang natutunan. At dahil sa pagmamahal niya sa mga next generation at sa Panginoon na din, ay nakabasa tayo at natanggap. My dear brothers and sisters, kung ating babasahin to ng talagang may puso, dito natin makikita na kung saan andito yung yung passion at andito yung mystery na kung saan magbibigay sa atin ng kaliwanagan at maintindihan natin ang aklat ni Mormon. So, my dear brothers and sisters, patuloy tayo sa last part ng week na to. Ito yung 1 Nephi chapter 15. Ito po yung last part ng ating kabanata this week, ang kabanata 15 ng 1 Nephi. Magbasa po tayo sa verse 1. At ito ay nangyari na matapos ako, si Nephi,
ay matangay ng espiritu at makita ang lahat ng bagay na ito, bumalik ako sa tolda ng aking ama. Verse 2. At ito ay nangyari na. Namasdan ko ang aking mga kapatid at nagtatalo-talo sila sa isa't isa hinggil sa mga bagay na sinabi ng aking ama sa kanila. Sapagkat tunay na nangusap siya ng maraming mahalagang bagay sa kanila na mahirap maunawaan, maliban lamang kung ang isang tao ay magtatanong sa Panginoon. At sapagkat matitigas ang kanilang puso, kaya nga hindi sila bumaling sa Panginoon na siyang nararapat. So my dear brothers and sisters, dito sa verse 1 to 3, huminto ako sa verse 3 kasi meron akong natutunan dito na si Laman at Lemuel ay nagtatalo-talo sila or nagkaroon sila ng reklamo or tawag doon, debate, no? Regarding sa kung totoo ba yung sinabi ng kanilang ama. At sinabi ni Levi dito sa verse 3, dahil yon sa katigasan ng kanilang puso, na instead na manalangin sila sa Panginoon para humingi ng gabay at patnubay at confirmation na din kung totoo yung sinabi ng kanilang ama, instead of that, ay ginawa lang magtalo-talo sa isa't isa. So my dear brothers and sisters, ipihambing natin to sa sarili nating buhay, sa nangyari ngayon sa ating pamumuhay araw-araw, na minsan pag may dumarating na mga pagsubok sa atin, instead na manalangin tayo at humingi ng gabay sa Panginoon, we act on ourselves. Bigla tayong gumagawa sa ating sariling kakayahan. Yung bang hindi natin iniisip if ito ba'y kagustuhan ng Panginoon or personal nating interest or dala sa ating damdamin. Ibig ko mong sabihin, halimbawa, pagpalagay natin sa isang sitwasyon, may hindi kayo pagkakaintindihan ng kasama mo sa trabaho, and then instead of pause a while and ask God na bigyan tayo ng pasensya or bigyan tayo ng puso na maintindihan at instead makipagtalo ay humingi ng pasensya if meron ka nagawang kasalanan. But instead of that, we acted upon na hindi na tayo kumakalma, no? Instead na mahimik muna tayo at magpander, talagang alboruto na, as in away na. Doon natin makikita na pinitigas natin ating puso in that moment. Ang bawat salita nating sinasabi, tandaan natin, my dear brothers and sisters, na hindi na mababalik. And yun yung malungkot kasi pag nagawa natin yun, ay kahit ano pang gawin natin ay parang program yun eh. Nakaprogram na sa taong sinaktan natin. So doon ko na pagtanto na maghunos dili muna tayo sa mga gagawin natin. Tumingin tayo sa Panginoon tulad ng ginawa ni Nephi. Na instead na magmurmur siya, magreklamo siya, makipagtalo siya, ang ginawa niya ay bumaling siya sa Panginoon. Unlike kina Laman at Lemuel na after ng pagsalita ng kanilang ama, si Nephi ay pumunta sa kanyang tolda para manalangin, magpander, magbulay-bulay, sila naman niya andun, nagrereklamo. So minsan, ganun yung paugali natin. No? At kailangan natin itong mapagtagumpayan para na makatanggap tayo ng pagpapala galing sa itaas. Magpapatuloy tayo. Verse 4. At ngayon ako, si Nephi, ay nagdalamhati dahil sa katigasan ng kanilang mga puso at gayon din dahil sa mga bagay na aking nakita at nalalaman na tiyak na mangyayari ang mga yaon dahil sa labis na kasamaan ng mga anak ng tao. At ito'y nangyari na ako ay nadaig ng aking mga paghihirap sapagkat inakala ko ng aking mga paghihirap ay higit sa lahat dahil sa pagkalipol ng aking mga tao sapagkat namasdan ko ang kanilang pagbagsak. At ito'y nangyari na matapos akong makatanggap ng lakas, ako ay nangusap sa aking mga kapatid, nagnanais na malaman sa kanila ang dahilan ng kanilang pagtatalo. So my dear brothers and sisters, dito sa kasunod na verse, matutunan natin na bilang tao nakaramdam tayo ng pagod kasi hindi bawat araw positive yung nangyayari. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na mag-decide. We will make things worse or we will make things right para maging maayos. Diba? Pag mayroong pagising mo, hindi na maganda yung araw mo. Yung toothbrush mo, nabali. Yung tubig mo, nawasak. Yung parang, araw ko na talaga. So, ano yung ginagawa? Minsan, nagpapadala tayo doon. Tapos, nagpapadala tayo sa init ng ating emosyon. Hanggang, instead na we make things right para na hindi man siya completely maayos in that day, pero hindi siya maging worst pa. Yung parang nasa neutral lang tayo. Di ba? So dito nakita ko si Nephi, siyempre pagod na siya, nakita niya yung distraction ng tao niya, nakaramdam siya ng kalungkutan. Pero yung ginawa niya is, nagpahinga siya muna at habang nakagain na siya ng strength niya, kinausap niya yung kapatid niya, bakit nagtatalo-talo sila? Ay ito yung kasunod na verse. At sinabi nila, dinggin, hindi namin maunawaan ang mga salitang sinabi ng ating ama hinggil sa mga likas na sanga ng punong olibo at hinggil din sa mga hintel.
At sinabi ko sa kanila, nagtanong ba kayo sa Panginoon? At sinabi nila sa akin, hindi, sapagkat walang ipinapaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin. Dinggin, sinabi ko sa kanila, ano't hindi ninyo sinusunod ang mga kautusan ng Panginoon? Ano nga ba't kayo ay masasawi dahil sa katigasan ng inyong mga puso? Hindi ba ninyo natatandaan ang mga bagay na sinabi ng Panginoon? Kung hindi ninyo patitigasin ang inyong mga puso at magtatanong sa akin ng may pananampalataya, naniniwalang makatanggap kayo ng may pagsusumigasig sa pagsunod sa aking mga kautusan. Tiyak na ipapaalam sa inyo ang mga bagay na ito. Dinggin, sinasabi ko sa inyo na ang sambahayan ni Israel ay ihalin tulad sa isang punong olibo ng Espiritu ng Panginoon na nasa ating Ama. At dinggin, hindi ba tayo ay binali mula sa sambahayan ni Israel? At hindi ba tayo ay isang sanga ng sambahayan ni Israel? At ngayon, ang ibig sabihin ng ating Ama hinggil sa pagupong ng likas sa pamamagitan ng kaganapan ng mga hintel ay nasa mga huling araw. Kapag ang ating mga binhi ay nanghina sa kawalang paniniwala, oo, sa loob ng maraming taon at maraming salinlahi, matapos magpakita ang Mesiyas sa katawang tao, sa mga anak ng tao. Pagkatapos ang kabuuan ng Ebanghelyo ng Mesiyas ay darating sa mga hintel, at mula sa mga hintel patungo sa labi ng ating mga binhi. At sa araw na yaon ay malalaman ng labi ng ating mga binhi na sila ay kabilang kasambayan ni Israel, at sila ang mga pinagtipang tao ng Panginoon. At pagkatapos ay makikilala nila at makakarating sila sa kaalaman ng kanilang mga ninuno, at gayon din sa kaalaman ng Ebanghelyo ng kanilang manunubos na kanyang ipangaral sa kanilang mga ama. Kaya nga, makakarating sila sa kaalaman ng kanilang manunubos at sa bawat bahagi ng kanyang doktrina nang malaman nila kung paano lalapit sa kanya at maligtas. Verse 15. At pagkatapos sa araw na yon, hindi ba't sila ay magagalak at magbibigay papuri sa kanilang Diyos na walang hanggan, ang kanilang bato at kanilang kaligtasan? Oo, sa araw na yaon, hindi ba't matatanggap nila ang lakas at pagkain mula sa tunay na puno ng ubas? Oo, hindi ba't sila ay sasapi sa tunay na kawan ng Diyos? Dinggin, sinasabi ko sa inyo, oo, muli silang maaalala sa sambahayan ni Israel. Ihumpong sila bilang likas sa sanga ng punong olibo, sa tunay na punong olibo. At ito ang ibig sabihin ng ating Ama. At ipinapakahulugan niya na hindi ito mangyayari hanggat hindi sila na ikakalat ng mga hintel. At ipinakahulugan niyang magaganap ito sa pamamagitan ng mga hintel upang maipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga hintel sa natatanging kadalisayan na itatakwil siya ng mga Hudyo o ng sambahayan ni Israel. Sa makatuwid, ang ating Ama ay hindi lamang nagsalita tungkol sa ating mga binhi, kundi gayon din sa buong sambahayan ni Israel. Tinutukoy ang tipang matutupad sa mga huling araw na tipang ginawa ng Panginoon sa ating amang si Abraham. Sinasabing, sa iyong mga binhi, pagpapalain ang lahat ng lahi sa mundo. At ito'y nangyari na ako si Nephi ay nangusap ng marami sa kanila hinggil sa mga bagay na ito. Oo, nangusap ako sa kanila hinggil sa pagpanumbalik ng mga Hudyo sa mga huling araw. At inulit ko sa kanila ang mga salita ni Isaias na nangusap hinggil sa pagpapanumbalik ng mga Hudyo, unang sambahayan ni Israel. At matapos silang may panumbalik ay hindi na sila mapipisan sa iba, ni makakalat na muli. At ito ay mangyayari na. Marami akong sinabing salita sa aking mga kapatid, kung kaya't sila ay napapayapa at nagpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon. At ito'y nangyari na. Muli silang nangusap sa akin, sinasabing, ano ang kahulugan ng bagay na ito na nakita ng ating Ama sa panaginip? Ano ang kahulugan ng punong kahoy na kanyang nakita? At sinabi ko sa kanila, ito ay sumasagisap sa punong kahoy ng buhay. At sinabi nila sa akin, ano ang kahulugan ng gabay na bakal na nakita ng ating Ama na patungo sa punong kahoy? At sinabi ko sa kanila na ito ang salita ng Diyos. At sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at mahigpit na kakapit dito, sila ay hindi kailanman masasawi, ni hindi sila magagapi ng mga tukso at ng mga nag-aapoy na sibat ng kaaway patungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipol. So habang pinapaliwanag ni Nephi sa kapatid niya ang mga bagay na nakita ng kanilang ama, sumakita natin dito na isa sa mga
verse na nag-catch up sa akin, yung salita na kung saan yung rod of iron. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung magbibigay sa atin na hindi tayo mabubulag. Kahit na alam natin yung palibot natin, yung mundo na to na puno ng temptasyon, kahit na maraming abo-abo, no, sa harapan ng ating mga mata. Pero pag nagbabasa tayo parati, makatanggap tayo ng inspirasyon, ito yung magiging gabay sa atin na patuloy tayong maglalakad kahit na malabo yung nakikita natin kasi meron tayong hinahawakan na yun yung magiging gabay natin paakyat. So dito ko na natutunan, my dear brothers and sisters, na para hindi tayo malipol sa kasalanan at madaig ng kasalanan, na huwag nating baliwalain at bigyan natin ng halaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Verse 25, sa makatuwid ako, si Nephi, ay pinayuhan silang pakinggan ang salita ng Panginoon. Oo, pinayuhan ko sila ng buong lakas ng aking kaluluwa at ng buong kakayahan ng aking taglay na sila ay makikinig sa salita ng Diyos at tandaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwina sa lahat ng mga bagay. At sinabi nila sa akin, ano ang kahulugan ng ilog ng tubig na nakita ng ating Ama? Sinabi ko sa kanila na ang tubig na nakita ng aking Ama ay karumihan at labis na marami ang iba pang bagay na lumukob sa kanyang isipan kung kaya't hindi na niya napuna ang karumihan ng tubig. At sinabi ko sa kanila na ito ay isang kakilakilabot na luok na umihiwalay sa masasama mula sa punong kahoy ng buhay at gayon din sa mga banal ng Diyos. At sinabi ko sa kanila na ito ay sumasagisag sa yaong kakilakilabot na impyerno na sinabi sa akin ng anghel na ihanda para sa masasama. At sinabi ko rin sa kanilang, nakita rin ng aming Ama na ang katarungan ng Diyos ay naghihiwalay rin sa masasama mula sa mga matuwid. At ang liwanag nito ay kalintulad ng liwanag ng isang nagliliyab na apoy na pumapailang lang sa Diyos magpakailanman at walang katapusan. At sinabi nila sa akin, ang ibig bang sabihin ng bagay na ito ay pagdurusa ng katawan sa mga araw ng pagsubok? O ang kahulugan ba nito ay ang kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa matapos ang kamatayan ng katawang lupa? O tumutukoy ba ito sa mga bagay na temporal? At ito ay nangyari na. Sinabi ko sa kanila na sumasagisag ito sa mga bagay na kapwa temporal at espiritual, sapagkat darating ang araw na sila ay tiyak na hatulan sa kanilang mga gawa, oo maging ang mga gawaing ginawa ng katawang lupa sa mga araw ng kanilang pagsubok. Sa makatuwid, kung sila ay mamamatay sa kanilang mga kasamaan, sila ay tiyak ng itatakwil, alinsunod sa mga bagay na espiritual na tumutukoy sa pagkakatwiran. Kaya nga, tiyak na sila ay dadalhin upang tumayo sa harapan ng Diyos, upang hatulan sa kanilang mga gawa. At kung ang kanilang mga gawa ay karumihan, sila ay tiyak na marurumi. At kung sila ay marurumi, tiyak na sila ay hindi makapananahan sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung magkagayon, ang kaharian ng Diyos ay tiyak na marumi rin. Dito habang nagbabasa ako, nagbubulay-bulay ako at sinasabi ko sa aking sarili na kahit mahirap yung mga words, di ba, pag Tagalog, parang minsan na ang tawag doon yung dila natin na pipilipit sa pagbabasa. Pero pinipilit ko siyang mabasa. And dito natutunan ko na hindi pwede na bakit hinihiwalay yung tanong dito, no? Yung kasamaan at kabutihan. Imagine natin na yung isang classroom, pag lahat dyan matitino nag-aaral, lagyan mo lang yung mga estudyante na nagbubulakbol. Diba? Yung parang iba dyan, instead na mag-aral, ma-impluwensyahan nila na magbulakbol. Pag yung isang community, lagyan mo ng mga tao na makaka-impluwensya sa masama, yung community na yan dahan-dahan. Diba? Ganun din, yung mga masama, lagyan mo ng mabuti, then maka-impluwensya yung kabutihan, kaya nagbi-missionary work tayo. Kaya ang Diyos hinihiwalay niya. Gusto kong sinabi dito na kahit yung masasama, pag pumunta yun sa langit, tiyak marurumi yung langit. Diba? Dahil kapag hindi sila nagsisi at patuloy sila na gumawa ng kasalanan, ay ma-impluwensya nila ng malaking impact nila. So napakahalaga, my dear brothers and sisters, na malaman natin sa ating sarili, ma-evaluate natin, saan ba banda ako dito? Saang daan ba yung patungo ko? Baka medyo tagilid na yung daan natin, bumalik tayo sa tamang daan. Yun po yung maganda. Verse 34, subalit dinggin, sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay hindi marumi at walang anumang maruming bagay ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, tiyak na may lugar ng karumihang inihanda para sa yaong marurumi. At may lugar na ihanda, oo, maging ang yaong kakilakilabot na impyerno na aking sinabi. At ang dyablo ang maghahanda nito. Kaya nga, ang kahuli-hulihang kalagayan ng kaluluwa ng tao
ay mananahan sa kaharian ng Diyos. O itatakwil dahil sa yaong katarungan, aking sinabi. 36. Sa makatuwid, ang masasama ay ihiwalay sa mga matuwid, at gayon din sa yaong punong kahoy ng buhay, na ang bunga ay pinakamalaga at pinakanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. Oo, at ito ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. At sa gayon ako ay nangusap sa aking mga kapatid. Amen. So dito malaman natin, my dear brothers and sisters, ang matutunan na hindi madali yung buhay tulad ng sinabi ni Nephi. And yung practice kasi dito, halimbawa, sa mga nag-mission, pagdating mo sa mission, pag yung ugali mo, wala ako, convert ako sa simbahan, na iba yung kinagisnan mo at hindi tayo na-prepare, especially pag mga convert, 1-year convert tapos nag-mission. Unlike doon sa mga, yung parents nila, member ng simbahan, and then bata pa lang pinag-train na sila, so ang transition, it's easy for them. Unlike sa mga 1-year na convert tapos nag-mission, di ba napaka-challenge yun sa kanila na pagdating sa mission field, iba yung nakagisnan nila at iba din yung andon. Halimbawa, mahiyain sila sa bahay. Pagdating doon, magugutom sila. Kasi hindi lahat ng mga kasama nila ay Pilipino. Pag may mga foreigners silang kasama, independent ka yun eh. Independent sila. And minsan, pag gutom ka, hindi sila sensitive ba na, uy, gutom siguro yung kasama ko or what. Talagang magugutom ka. Parang ganun yung sitwasyon dito. Na hindi madali yung buhay, especially pag nagtra-transition tayo. Ganun din sa paglalakad natin sa field, hindi tayo sanay sa paglalakad, di ba? Hindi pa fully yung ating pag-aaral sa banal na kasulatan. So may encounter tayo ng mga investigators na nag-investigate sa church na mahilig sa debate, di ba? Mga ganung ways, no? So ganun din sa ating sa Panginoon na minsan may mga bagay tayong nahihirapan tayo kasi hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay pagbasa ng banal na kasulatan, hindi tayo sanay na manatili sa bahay, hindi tayo sanay na magsimba, hindi tayo sanay na mag-attend ng mga activities sa simbahan, at marami pang bagay. Pero sa patuloy nating ginagawa ay masasanay din tayo at maging part na yun ng ating buhay. Tulad ni Nephi, yung pagbabasa niya, yung pagparati niyang panalangin. Siyempre kung tayo, hindi tayo sanay doon, parang mahirapan tayo. Pero pag nasanayan na natin, after a year sa mission, parang ayaw nating umuwi kasi nagustuhan natin yung pamumuhay sa mission. Ando yung disiplina, puno ng pagmamahal. Hindi lang pala mo as sarili mong iniisip mo, kundi yung ibang tao. Di ba? Andun yung ay mo mag-transfer kasi napamahal ka na sa area. Pag mag-transfer ka, doon mo na napagtanto kung gaano kahalaga at yung feeling na makapag-adjust ka uli. So okay lang makapag-transfer kasi new na naman na environment, new na naman na daan na lalakaran, new na tao na makakausap, bagong mga kaibigan, bagong challenge, di ba? So nasasanay tayo sa ganun. Di ba ibang companion, ba't ibang paugali yung mga kasalamuhan natin. So doon ko napagtanto na sanayan lang yan tulad ng iba. No? Pag nasanay na kayong makinig sa ating podcast, yung parang di na ako sanay pag hindi napapakinggan to. So, ganun siya, my dear brothers and sisters. At ako'y natutuwa kasi yung pag-aaral ko, gusto ko siyang i-summarize. Yung sabi ko, mas maganda na basahin ko siya, buong chapter, at ihinto lang ako doon sa time na meron akong insight or meron akong feelings na dapat sabihin. So, parang nagbabasa na rin kayo ng banal na kasulatan habang nakikinig kayo. At kagandahan dito kasi Tagalog siya. So, my dear brothers and sisters, dito nagtatapos ang chapter 11 to 15 nitong week na to. At masaya ako dahil natapos natin ito. At marami akong natutunan, hope kayo din. Naway po na ang banal na Espiritu at ang pagmamahal ng ating Panginoon at ang ating Ama sa Langit ang sa atin po parati. And see you next week. Ito po iniwan ko sa mga ng ating manunubos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen.